Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong illness, dishonesty, ship, stars. Illness, no? Oh, dishonesty. More like makaka-encounter ang iba sa inyo sa period na to. Or baka nga naka-encounter na ng dishonesty, pero more like temporary lang yan. Sino yung naging dishonest? Babae. Whether kayo ito, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. For some reason, kinailangan niya, or ewan ko sa kanya, bakit ganun na lang ang ginawa niya dito na naging dishonest siya. Siguro may reason siya, or nainis siya, ewan ko. Pero again, may someone dito na naging dishonest, temporary lang naman, kasi illness to. Ang illness ay temporary. Sabagay, may illness din naman na pang matagalan. Pero sa case na to, temporary lang siya. So, ibig sabihin, gagaling din. Or, mawawala. Dito sa Lenormand, ito Lenormand to Keeper, temporary lang. So, kahit dito, temporary lang talaga. Dito sa Lenormand, yung transition, from Keeper to Lenormand. Ito yung transition, literal na meaning transition. Ito, healing. So, ibig sabihin, maayos pa yung sitwasyon o magagamot pa nung babae yung kanyang behavior na dishonest. May tendency maging gano'n, dishonest. So, meron tayo ditong letter. Letter, sorrow, house. Ito, crossroads. Ay, nasagi pa. Inayos ko pa. Nasagi nung deck ng Lenormand. Ito, nasagi nito. Anong meron? May message kasi tayo dito na maaaring mag-cause ng sadness. Ayan, literal na sorrow. Sadness, sorrow, disappointment, for some reason. Ito, message siya? Pag sinabi ko message, text, letter, chat, or literal na letter. Kasi iniisip ko saan nanggaling yun eh. Ito, house. Ito, crossroads. Ano kasi, pamilyado to.
o nagli-live-in. Mukhang magse-separate sila ng landas dito. Kasi naging crossroads maraming roads. Ibig sabihin, hindi na sila nasa isang page, isang direction. Nagkahiwalay na sila ng direction, in short. Nandito silang dalawa, nag-choose silang maghiwalay ng direction. So, more like separation to. Yun yung cause ng sorrow dito, disappointment, suffering, stress. So, baka next, may magte-text na makikipag-iwalay na. Text, chat, email, letter. Oh my God. Pwede rin namang di literal sa Gemini mangyari to. Pwedeng tumama sa someone na malapit sa kanila. Namabalitaan nyo na lang na nag-iwalay na. Anyways, ito yung possible partner ng Gemini sa reading na to. Page of Pentacles. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aries. Ito, the World, Capricorn. Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ano ba yan? Hindi na tayo tinantanan ng negativity dito. Wala dito. Ito, dalawang negative ito Biro nyo, illness, dishonesty. Ito, sorrow, negative, di ba? Ito na naman, sa news naman yung negative card. Sabagay, may naman tayo. Lenormand pa. Kaya ganyan ginagawa ko Iniiba-iba ko yung deck. Para iba-iba rin yung energy. So, baka maiba pa ang energy dito. Hopefully. Naku, coffee naman yun. Pero nasa una naman siya. Oh my God, negative din yan. Tingnan natin dito sa susunod. At least, di ba? Sabi sa inyo pag-asa pa. Dito ang the sun, may pag-asa pa talaga. Long way. Sad news. Coffee, dito nga ako na-alarma sa dalawang or at least, di ba? Dito yung the sun. Kaya yung pinaka magandang card sa ganitong sitwasyon, lalo dalawa yung negative Sabagay, positive naman. Positive nga ba to? Neutral naman to. Kung neutral to, di negative na rin siya. Dalawa negative. Sabagay, nandito naman to. Katabi niya to. Susunugin naman itong mga yan Susunugin ito. Don't worry. Nitong sun. Ang laki ng sun, di ba? Kaya tingnan nyo sa internet. Sobrang laki ng sun. Sunog na yung mga negativity na yan. Anyways, ang dating sa akin, may sad news Naisip ko saan nang galing. Sad news.
Ito naman, long way. Anong gagawing subject to? Long way. So, ang dating sa akin, may nabubuong something dito na wala pang awareness ang iba sa inyo. Something unknown, mystery. Ano kaya yun? Ano ko i-clarify natin yan? Ano yung long way? Ano yun? Tower. Something unknown. Tower. Dalawa na nga. Para sure na sure. Fox. Maraming pwedeng case. Una, baka mawalan ng work ang iba sa inyo for some reason. Kung mag-resign, matatagalan siya mag-work, makahanap ng work eh. Ngayon, ibang case ay termination eh, na-terminate or nag-lay off yung company. Kaya nga may sorrow dito. Ito, ending. Pero don't worry. Okay? Kasi nga nandito yung the sun. Lalo't nasa uli siya. Ang dating sa akin may pag-asa pa. So, kung nawalan ng work dito, whether nag-resign o na-terminate or nag-lay off yung company, makakahanap din ng bago. Much better pa nga. Much better pa to dun sa previous company. Okay, itong new job, new company. Ngayon, ito mangyayari pa lang kasi nabubuo pa lang dito eh. Ngayon, ibang case ay all about cheating. Deception card kasi to. Kasi ito, sabihin natin, hindi inakala. Kasi well respected yung tao. Hindi inakala na mag-cheat. Yun nga lang, relasyon ba yun? Kung masabi kong relasyon. Kung sa relasyon ba siya or friendship. O ka-workmate. Wala kasing ano eh, indicator dito eh. Ang relasyon. Ang dating lang sa akin, hindi nakala kasi siguro yung itsura niya mukhang maamo o mukhang hindi makabasag pinggan or mukhang mabait, harmless or respected, tapos yung pala may ginagawang anomalya behind the scene. Yun yung pwede mag-cause ng sorrow dito. Ito nga separation eh. Ending ng relasyon, connection, friendship. Pero dito reconciliation posible pa pala kahit ganun. Depende. Siyempre, depende. Depende sa tao kung gusto pa magkabati. Eh di, yes card to. Eh kung ayaw na, eh di mapapalitan yung taong yun ng someone better. Okay? Kasi nga, maganda tong the sun. Lagi siyang may magandang daladalang outcome, positive outcome o blessing,
So, kung ayaw na talaga dun sa na nag-cheat, kasi ito nga ay card ng deception, sneakiness. Eto. Kung gusto pang magkabati, edi yes. Kung ayaw na, edi yes ulit. May darating na someone better. Okay? Depende nga sa nanonood. Kasi general reading to. So, akin, dun sa part na yun, hindi ko masabi kung karelasyon ba yun. Nabubuo pa lang dito. Focus ng sadness, ending, separation. Kung karelasyon ba yung friend o ka-workmate. Pero again, mataas ang respect ng Gemini sa taong to. Hindi niya inakala na paplastikin siya or tawag dito, i-betray siya or lulukohin, gano'n. Anyways, remember, nandito yung the sun, ha? So, kung friend, edi may newfound friend na darating. Basta may someone yun na papalit dun sa taong nag-cause ng deception sa inyo dito, ha? Depende nga, kung gusto nyo pang magkabalikan o palitan na siya, di may darating, okay? May darating na someone better. Whether friend yan, ka-workmate, baka mapalitan na ng bagong ka-team, ka-work, dito, kasama sa work, or mapalitan na ng bagong trabaho, di ba? Much better. Or again, work in general. Ayan. Ay, hulog na to. Ay, dalawa pala. Oo, ito maganda, Ganda rin naman to. Ito medyo alangan. Neutral to. Ito magaganda, At least magaganda na itong mga lumalabas. Saka, actually, isa lang naman yung negative, no? May mga negative cards. Oo. Pero nagawa natin ng paraan na maging positibo kahit papano. At literal na yung card mismo nagsasabi positive naman yung outcome. Pero may isa na may isang senaryo na hindi ko nagawa ng paraan. Or wala talagang kahit anong remedyo. Kahit sa card. Yung separation, no? Ito. Itong part na to, nasabi ko may magsiseparate ng landas. Ayun talaga, wala na akong magawang paraan. Kasi, ito kasi last card crossroads. Literal na hiwalay na sila ng landas. Yun lang yung negative dito sa mga to. Teka, ano ba pagkakasunod-sunod nito? Parang dito to Ay, nandito na rin ako. Ito. Oh my God. Ayaw mo na nga. Hindi ko na siguro babalikan yan at 19 minutes na. Patapos naman na ako. Kasi kailangan sunod-sunod siya para pagbabalikan ko. Madali lang. Diba? Madali nga napin. Kaya nga, dito na rin ako. Dami kasi. Anyways, sabi dito, King of Pentacles, the Hermit, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya. So, yan yung description. Alin man sa mga description na sasabihin ko. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Or para sa person nyo or kakilala na malapit sa inyo, or pwede rin sa idol. Basta, ito
Ito yung possible description. So, yun sabi ko, lalaki, di ba? Lalaki, pwede rin babae kung extrovert. Mayaman. Ay, teka muna. Hindi muna yun. May anak. O father figure. Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Pwede rin kasal dito. Boss. 40 to 59 years old. Wala pang senior. Ayan. Yun yung bida natin. Ayan ang meron. Hermit. Ace of Pentacles. Ito, Wheel of Fortune. Whether nangyari na to or mangyari pa lang. Parang may pinag-iisipan siya dito na for some reason enlightened na siya sa kung ano mang pinag-iisipan niya ng mahabang panahon. So, ibig sabihin 2026 pa lang pinag-iisipan niya na to. Nasa isip na niya. Ewan ko kung ano ba yun. Kasi introspection. Nagmumuni-muni siya dito. Katabi niya to. Ace of Pentacles. Siguro nag-iisip-isip siya tungkol sa career niya. Paano siya mapopromote? Or paano siya magkakaroon ng mas better salary? Or paano siya magkakaroon ng other source of income? Kasi pera to. Iisip siya kung paano siya magkakaroon ng mas maraming pera. Paano makapag-save ng pera? Or kung walang ganon, let's say, wala namang work, yung tao dito ay, noong 2026 pa nag-iisip, kung ipupursue niya ba yung passion niya, or work na sa tingin niya ay magbe-bring ng success sa kanya, kahit di naman niya gusto, pero tingin niya ay malaki salary. Yun yung laging laman ng isip niya, pera, career. Or depende kung ano bang abundance ang gusto niya dito. Kasi abundance card to Let's say, ang pinag-iisipan niya ay all about relationship. Bibigyan niya pa ba ng chance yung ex niya? Or maghanap na ba siya ng someone new? Pipilitin na ba niya buong taon na makahanap ng someone new? Or kung in a relationship yung nanonood, kasi 2026 pa lang iniisip na niya ang all about marriage. Baka i-pursue niya tong topic ng marriage, na mapag-usapan at karoon ng plano kung kailan gagawin. Ngayon, kung kasal yung nanonood, edi kung paano mas magiging strong yung marriage nila. Paano mas strong ang marriage, or para magiging mas good provider sa mga anak. Tingin ko wish granted dyan dito. Wheel of Fortune. Ito ay happy change, good change, or pagiging fortunate in general. So, kung ano man yung minamanifest dito, kasi manifestation card din naman to, na nagmula dito sa hermit na parang matagal ng pinag-isipan. Dito yung 2027 lang may isip parang 2026 o matagal ng panahon na nasa isip na niya ito. Ewan ko kung ano yun. Depende sa nanonood. Ganun parang yung topic, hindi lang 2027 may isip parang nung mga nakaraang taon pa. So, yun. Ima-manifest na dito. Wish granted, or sabihin natin may chance or potential outcome dito. Kasi nga magiging fortunate sa
Wheel of Fortune. So, asahan natin ang positive outcome na daldala nitong tawag dito, Wheel of Fortune. Parang destined to happen talaga. Kasi, destiny rin siya eh. Anyways. Hoy! 25 minutes na pala to. Dito tayo mag-end sa Oracle ko. Oracle card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. I-zoom ko to. Ayan. So, sabi, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.